manahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes at 30 ng buwan ng Enero. Sa ating mga headlines, 200 pesos across the board wage increase para sa mga manggagawa, approve na sa komite ng Kamara de Representantes. Wow. Ekonomiya ng Pilipinas patuloy sa paglago na itala sa 5.6% noong 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. $500 million loan ng Pilipinas para sa labor market. Inaprubahan na ng Asian Development Bank. Utang na naman. Bulkang Kanlaon namumurong itaas sa Alert Level 4 ayon sa PHIVOLCS. National Bureau of Investigation at AFP nagsanib persa para tugisin ang mga spies sa ating bansa ayon kay NBI Director Jimmy Santiago. 75 taong gulang na may kapansanang lola patay sa sunog sa Muntinlupa. Kawawa naman siya. Samantala, 38 mga guro at estudyante sa Quezon City nahilo, nagsuka. Sumakit ang mga tiyan dahil sa masangsang na amoy sa nasunog na cold storage. Pampasaherong jeepney hinoldap, mga pasahero nagtalunan. Isa patay, 5 ang sugatan. Hala, anong nangyayari dyan? Abay, nung panahon ng dating Pangulong Digong Duterte, wala na yung ganyan eh. Bakit bumabalik na naman dahil naman sa droga? Lumalakas ang loob lakay. Ayan, paano yan, Dong? Anong gagawin natin, Mr. President? Dong! The order is dead or alive. Samantala, banggaan ng US military chopper at commercial plane sa Amerika, walang Pilipinong kasama sa napasahero ayon sa Philippine Embassy. Higit 2,000 protected bike lanes at walkways ilalatag ng DOTR hanggang 2028. Sana nga. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprubahan na sa House Committee on Labor and Employment ang panukalang 200 pesos across the board daily wage increase para sa pribadong sektor. Ayon sa author ng nasabing panukala na si House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Democrito Raymond Mendoza, nasa 5 milyong minimum wage earners ang matutulungan kapag ito ay naisabatas at naging ganap na batas nga at pirmado ng Pangulo. Paliwanag nito hindi sumasapat ang arawang sahod ng mga manggagawa sa ngayon dito sa Metro Manila dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Bukod sa makaltas para sa mga benepisyong tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Narito sinabi naman ng DOLE at ng Department of Labor and Employment at Employers Confederation of the Philippines, ECOP,
na makakapekto ang wage increase sa presyo ng mga bilihin at inflation sa bansa. At kapag naaprobahan naman ang 200 pesos na dagdag sahod, ang magiging minimum wage ng mga manggagawa dito sa Metro Manila ay magiging 845 pesos. Wow, kaka-845 na tayo, Lakay. Samantala, dapat isaalang-alang ng Kongreso ang magiging epekto oras na maipatupad na ang 200 pisong legislated wage hike. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, dapat tiyakin ng pamahalaan na mayroong pa ring balanse. Ito ay upang makaagapay pa rin ang mga manggagawa sa nagtataasang presyo ng mga bilihin habang patuloy na lumalago ang mga negosyo. Narito naging pahayag ni Laguesma. Ang posisyon naman po ng DOLE ay hindi nagbabago. Ang amin pong tungkulin dahil ang yung mandato at saka power na mag-legislate sa Kongreso, hindi po natin yan pwedeng mapakialaman. Ang amin pong mandato, magbigay ng technical inputs upang makita naman at mabalanse po rin yung mga pagtatalakay kasi alam naman niyo ang medyo sensitivity ng Department of Labor and Employment. Lagi pong naghahanap ng balanse para matiyak po natin na ang mga negosyo, ang mga trabaho patuloy na lumalago at sana matagdagan pa yung dekalidad na trabaho. Naniniwala si Laguesma na magdudulot pa rin ng chain reaction ng wage hike. Oras, anya, na itaas ang sahod ay posible itong ipasa sa mga consumers sa pamamagitan ng pagtataas din ng presyo ng mga bilihin na tiyak namang makaapekto sa inflation ng bansa. Samantala, tinutulan naman kaagad ng Employers Confederation of the Philippines ang nasabing panukalang 200 pesos wage increase. Ayon kay Ginoong Sergio Ortiz Luis, Pangulo ng ECOP, tanging ang mga nasa formal sector lamang ang makinabang dito habang mapag-iiwanan naman ang mga nasa informal sector katulad ng mga magsasaka at mga mangingisda. Narito si ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. 16% lang pagka nagkakaroon legislative wage board ang bebenefitan. Yung 84%, karamihan nun, wala naman mga employers. So, sino magtataas sa sweldo nila? Yung farmers, hindi naman lalaki ani nila dahil nagtaas ang wage board. Yung fisher folks, hindi naman ladami yung huli nila. Yung mga small business, At 90% ng ating enterprises, micro. Na hindi, kahit pambayad ng 13 month, wala. Samantala, binigyan din pa ng ECO President na dapat na lamang hayaan ang mga regional tripartite wage board na siyang mag-asikaso mag-rekomenda ng wage increase. Sinabi pa niya na kapag sa Kongreso pinag-usapan ang wage increase, napupolitika lamang ito at tila nagpapapogi lamang ang mga congressmen lalo't nalalapit ang eleksyon. Sa iba pang balita, patuloy sa paglago ang ekonomiya ng bansa hanggang sa huling quarter ng 2024. Gayunpaman, hindi ito sapat upang makamit ang growth target sa dalawang magkasunod na taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 5.2% ang paglago ng gross domestic product sa fourth quarter ng nakalipas na taon na walang ipinagkaiba sa GDP rate noong ikatlong quarter. Gayunpaman, mas mabagal ang naging paglago kumpara sa 5.5% noong 2023. Sa kabuuan, ang full-year economic expansion ay naitala sa 5.6% na mas mabilis sa 5.5% para sa kaparehong pagkakataon noong 2023. Ang nabanggit na growth rate ay mababa kumpara sa naunang target ng gobyerno na 6 hanggang 6.5% na GDP rate. Samantala, inaprubahan na ng Asian Development Bank, ADB, ang $500 million loan ng Pilipinas. In short, utang. Para suportahan daw ang programang magpapahusay sa labor market ng bansa.
sa programang tinawag na Business and Employment Recovery Program ay ito'y nakatuon sa pagbibigay ng karampatang kasanayan, skills, pati na sa vulnerable youth upang matugunan ang pangailangan ng iba't ibang industriya. Layunin daw ng programa ito na pagbutihin ang productivity at employability ng manggagawang Pilipino. Ayon kay ADB Country Director for the Philippines, Pavit Ramachandran, makatulong daw ang programa sa pagganda sa mga Pilipino sa higher skilled jobs gaya ng analytics, software development at iba pa. Diyos ko, ilang trilyon na utang natin. Patong. Pati mga kapwa-apuhan natin may utang na naman. Utang na loob, tigil ng utang-utang. Samantala, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat pagsilbihan ng batas ang lahat ng Pilipino at hindi lang ang iilan. Sa kanyang talumpati sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City, sinabi ng Pangulo na dapat makamit ang hustisya lalo na ng mga higit na nangangailangan. Kaya naman hinimok nito ang mga abogado sa bansa na maging kinatawan ng hustisya. Anya, dapat isulong ng mga ito ang katotohanan at magiging makatarungan. Pairalin ang pinakamataas na professional standards at taglayin ang integridad. Ayon kay Pangulong Marcos, bilang mga miyembro ng legal community, ang mga ito ang nasa posisyon para protektahan ang konstitusyon. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. The law must serve all Filipinos, not just a privileged few. Justice must find its way to the margins where it is most needed, reaching the underserved, the unseen, the unheard. After all, the Constitution is meant to be wielded with purpose and compassion, especially for those who need it the most. Samantala, dahil sa pagkakahuli ng mga Chinese spies, target ngayon ng Armed Forces of the Philippines at NBI na pagsamahin ang strategy ng International Security at Territorial Defense Operations. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mahalaga ang Spear Division ng Army sa pagsulong ng Comprehensive Archipelagic Defense Plan. Ito ay sa kabila umano ng pagkalusaw ng aktibong front ng New People's Army. Una nang nagbabala ang AFP sa mga magtatangka na manggulo sa eleksyon at sinabi nitong maranasan nila ang full force ng militar. Iba pala ito sa mga spies. Ayan. At tiniyak ng AFP chief na binalaan ang mga militar na iwasan na ang pamumulitika at military adventurism. Samantala, nangako ang National Bureau of Investigation na tutugisin nila ang mga individual o grupo na nang-eespiya sa Pilipinas. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, sanib puwersa sila ng naval operatives ng AFP para pigilan ang anumang tangkang pagkuha ng impormasyon, plano, larawan at iba pang datos na may kinalaman sa pambansang seguridad. Patuloy niya ang masigasig nilang pagsubaybay, pagsasagawa ng interception at pag-aresto sa sinumang sangkot sa paniniktik upang protektahan ang Pilipinas at ang sambayanang Pilipino. Pinasalamatan naman ni Santiago ang pamunuan ng AFP sa ibinibigay nitong tiwala at kumpiyansa sa Bureau sa pagsasagawa ng investigasyon at matagumpay na pagkakahuli sa isang Chinese spy at dalawa nitong kasabwat na Pinoy. Matatandaang bukod sa mga nabanggit na aresto rin ng mga otoridad dahil sa umano'y pang-espiya, ang ilan pang Chinese national na nagpanggap na mga turistang Taiwanese sa Palawan. Kinukuhanan nila ng video ang barko ng Philippine Coast Guard at nagkabit pa ng CCTV sa puno na nasa nirerentahan nilang resort.
Siguro General Omet ang pagbigyan ng warning yung mga military officers mismo. Huwag magpapaakit sa mga lady Chinese spies. Ay, makinis kasi daw lakay. Ganun ba? Yan nga ba sinasabi natin ha? Abay, yung isang general nga dyan, ha? Ano lakay? I-denate ang isang hinihinalang lady spy. Wow, saan? Stood, ayan. Oh, kamakailan lang? Sabagay, matagal-tagal na rin. Matagal na. Naging sila? Habang naglalabi-labi-dabi sa taas ng kwarto, ay, walang kamalay-malay si General. Yung lady spy na nagpapanggap na journalist ng isang TV station. Abay, binuksan yung kotse ni General at ninakaw ang kanyang laptop. Wow. Na naglalaman ng mga sensitibong informasyon. Anong ginawa kay General Lakay? Wala lang din Oh! Siyempre di pinaalam. Ayan. Nakakahiya, di ba? Hindi niya matanggap sa kanyang sariling naisahan siya. At yung hinihinalang lady spy na nagpanggap na journalist na maganda, sexy, Sister Miss Thea. Wala na. Ayan, ay, nag-disappearing nag-disappear na siya. Gone in thin air. Bakit hindi na malaya ni General? Napagod? Nakatulog? Siyempre. Ayan, alalang kamalay-malay. Nalanta? After nung loving-loving. Nang bakbakan. Doon nila nalaman sa pagbalik sa kotse. Nawala na siya kanyang laptop. Ala na yung laptop. Basa. Hindi muna itutuloy ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa halalan para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay dahil tinitingnan pa ng Komisyon ng Development kaugnay ng urgent bill para ipagpaliban ang halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan muna nilang pag-aralan ang takbo ng panukala bago magdesisyon kung dapat bang ituloy ang pag-imprenta ng mga balota. Una rito, kinumpirma ng Malacanang na sumulat si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso para ipa-certify na urgent ang pagpapaliban sa BARM elections. Babalikan natin ang pang detalye ng ating mga balita. Nako, 55 anyos na may kapansanan pang lola namatay sa nangyaring sunog sa Muntinlupa. Samantala, pampaserong jeepney hinold up ng mga walang hiya. Natakot po yung mga pasero, nagtalunan. Isa ang namatay, 5 ang sugatan. What is happening to our country, General, sir? Kaya tuloy order ni dating Pangulong Digong The order is dead or alive. Kakatakot dong, bumabalik na naman ang droga. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, ang shabu ngayon parang binibili na candy sa mga lansangan o kaya sa tabi-tabi. Nakakatakot talaga. Ha? At banggaan ng US military helicopter, yung Black Hawk. Ayan, Black Hawk helicopter at commercial plane sa Amerika. Diyos ko, ha? Mabuti na lamang po at wala pong Pilipinong nadamay o pasahero ayon sa Philippine Embassy. Samantala, mahigit 2,000 protected bike lanes at mga walkways ilalatag daw ng DOTR hanggang 2028. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Hermana Rosie Sarangaya, alas 4:27. RH Break Time. Oras sa ASEC, Aldrin Fermin, alas 4:33. Sa detalye pa rin natin ang balita, standby sa ating mga reports. Muling dinipensa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act.
Sa kanyang talumpati sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City, sinabi ng Pangulo na hindi siya nakita ng blank items sa pinirmahan niyang 2025 General Appropriations Act. Taliwas sa sinasabi ng kanyang mga kritiko. Nagbiro pa ang Pangulong Marcos na hindi siya papatalo sa kakayahan ng mga abogadong kayang magbasa ng daan-daang pahina ng mga kaso dahil nagawaan niya niyang basahin at suriin ang 4,057 pages ng 2025 General Appropriations Act, yung budget for 2025. At kumbinsido ang Pangulo na hindi umiiral ang mga blank items dahil hindi ito pinapayagan ng batas. Narito ang Pangulong Marcos. I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Kamakailan lamang ay konesyon ng dating Pangulong Digong Duterte. At sinasabing meron daw mga blank items sa national budget for 2025. At nagarap na rin ang petisyon sa Supreme Court si Congressman Isidro Ungab at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez para ipawalang bisa ang nasabing 2025 GAA para ideklarang unconstitutional. Samantala, target ng National Food Authority o NFA na makapaglabas ng 150,000 metric tons ng bigas sa susunod na 6 na buwan. Sa panayam ng DZRH kay NFA Administrator Larry Lacson, ilalabas lamang ang mga bigas oras na ideklara ang National Food Security Emergency. Pero nilinaw ni Lacson na hindi NFA ang magbebenta kundi ang National Housing Authority na siyang bibigyan ng otorisasyon para makapagbenta ng bigas sa mga LGU. Mabibili ang bigas mula sa NFA sa halagang 38 pesos na mas mura kumpara sa 41 pesos hanggang 59 pesos kada kilo ngayon sa Metro Manila. Narito si Lacson. Ito pong nabanggit na 150,000 metric tons, ito po ang ating tinatarget na mailabas in the next 6 months. In the next 6 months. So sa ngayon, inaantay po natin yung deklarasyon ng Food Security Emergency na manggagaling po sa Department of Agriculture. Hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos may belta sa mga puna ng China sa Pilipinas kaugnay sa mga nakadeploy na Typhoon missile system sa ilang EDCA site sa Luzon. Nato ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Nawala si Let? Ha? Babalikan natin si Let Narciso. Dumako tayo sa Kongreso. Kamara de Representantes umapela kay Pangulong Marcos na i-certify as urgent bill ang panukalang 200 wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakayateya, kailangan i-certify as urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang bigyan ng 200 pesos na legislated wage increase ang mga manggagawa sa pribadong sektor. Itong apela ni TUCP Party List Representative Democrito Mendoza, isa sa may maakda ng bill matapos ipasa sa committee level ng House Committee on Labor and Employment. Ang kay Mendoza, kayang maipasa ang bill kahit ilang araw na lamang ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso kung sesertipikahan ng Pangulo. Sabi ni Mendoza, makatutulong ito para makatulong sa gastusin ng mga manggagawa sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Narito si TUCP Party List Representative Democrito Mendoza. Urging the President, kasi si Presidente, na kandidato pa siya, pumunta sa TUCP. Sabi niya, no workers, ang ginamit na no one should be left behind. Workers are now being left behind. So dapat na ipasa na ito. So, Mr. President,
after 36 years, President Cory Aquino did it 36 years ago. Dapat naman, kung pwede boss, with the appeal from the workers of this country, please certify this bill. Urgent. Ipasa na. Now na. Samantala kapag ang 200 peso daily minimum wage hike ay may sasabatas, ang bagong daily minimum wage ay magiging 845 pesos kada araw mula naman sa kasalukuyang 645 pesos kada araw. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Milky, totoo ba yung may kumakalat sa social media na meron totoo bang may bill si Congressman Marcoleta na parang anti-crucifix bill? Oh? Meron bang ganon? Totoo ba yan o yan ay fake news? Haka-haka. Oo. Alam mo Lakay, talagang dapat mag-ingat tayo sa mga mga impormasyon. Wala akong naririnig na na anti-crucifix bill. Nagulat naman ako diyan. Kung merong ganyan Lakay at meron ng reaction diyan. Yung ilang mga kinatawan na kumbaga ay identified sa ilang mga sektor na pangrelihiyon. At the same time ay siyempre hindi rin papasayan sa pagpuna ng ilang mga miyembro rin ng makabayan. Tsaka blasphemous yan. Manang Milky. Atin kasi ay yung paggalang sa paniniwala natin sa relihiyon. Ayan. So mabuti naman. Kaya ko kinaklaro kasi para malinawan yung ating mahababayan kasi kumakalat sa social media na binabati ko si in fairness naman dito kay Congressman Marcoleta ng INC, Iglesia ni Cristo. Ayan. Para naman hindi mabatikos nang wala naman siyang ginagawang ganyan. Binabahiran ng putik kahit wala namang ginagawa. So mabutit, ayan. Nung ko pa sana tatanungin sa'yo, kaya lang nakalimutan ko, butit na alala ko. So walang ganyang bill, anti-crucifix bill. I-double check din namin Lakay dito sa kamera pero wala talaga kaming baka ito'y bahagi lamang nung alam mo naman na sasangkot din siya sa mga pamumulitika. Huwag naman sanang idama yung tungkol dyan sa paniniwala natin pang relihiyon. Ayan. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo, Lakay at Thea. Balikan natin si Ms. Leth Lakay, Pangulong BBM may buwelta sa mga puna ng China sa Pilipinas kaugnay ng Typhoon Missile System. Idatali mga balita RH14 Leth Narciso, Ms. Leth. Ms. Thea Lakay, hindi daw maintindihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit pinupuna ng China ang pagkakaroon ng Typhoon Missile System sa Pilipinas. Sa ambush interview sa Cebu, sinabi ng Pangulo na hindi naman sinisita ng Pilipinas ang China sa kanilang missile system na dihamak na mas malalakas kumpara sa nasa Pilipinas. Hamon nito sa China, tigilan ang pag-angkin sa teritoryo ng Pilipinas at ang mga ginagawang harassment kung gusto nitong ibalik ng Pilipinas ang missile system sa Estados Unidos. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Thank you. I will meet with President Trump because I should, because there much that... Pangulong Marcos na makapag-usap kay US President Donald Trump kaugnay ng ilang polisiyan nito kabilang ang may kinalaman sa immigration. Ayon sa Pangulo, kailangang ma-resolve ito, lalo't bahagi na rin naman ng workforce ng Amerika ang maraming Pilipino. Kasama rin anya sa dapat malinawan ang tungkol sa sinasabing pag-freeze ng US aid. Narito muli si Pangulong Marcos. President Trump, because I should, because there much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines in terms of the trade, in terms of defense and security, and now the new policy on immigration. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve.
si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Lieutenant Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Medyo mabigat yung statement ng Commander-in-Chief natin, ha? Against China. Ayan, tama lang naman. Sobra-sobra na yung pangharas sa atin, panggigipit, pambubuli, ha? Ayan. Yun lang pinalalakas natin ang ating depensa. Dahil yung China naman sa ginagawa nila. Kahit na maraming kumukwestiyon sa mga typhoon missile sa EDCA sites, makapuwing man lang tayo. Ayun. Puwing man yan, lakay makakapanakit din. Ayan, makapuwing man lang tayo. Ayan, at least pandepensa. Hindi naman tayo nagyayabang dahil una, di naman natin kayang labanan ng China. Kaya lang pang ano man lang, pang depensa man lang sa ating teritoryo. Okay. Mga lakay. So, abangan natin kung sasagot rin ang China sa pahayag na yan ng Presidente. Yes. Balikan niyo lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Yan, tama ka, Mr. President. Yan ang ating Commander-in-Chief. Ayan. Paminsan-minsan, Mr. President. Napalag, lakay. Oo, papalag na. Yabang yun ng konti. At hindi naman yabang yun. Ano lang naman pagtatanggol lang sa ating soberenya. Samantala, price manipulation sa karne ng baboy, kinondena ni Senator Amy Marcos. Pumanang Amy, sa mga mambabatas natin, mga senador at congressmen. Ang dami-dami ninyong sinasite in contempt. Ayan, pinapakulong sa Senado at Kongreso. Magpakulong kayo ng mga yung mga nagsasabotay sa ating ekonomiya, yung mga hoarders, ayan, yung mga manipulators, smugglers, ayan, mga dapat i-cite in contempt natin. Ayan, mag-sample kayo. Aris number 28, Raymond Dadpaas, please come in. Mayor Ms. Thea, hindi makatarungan ang presyo ngayon ng karne ng baboy sa mga pamilya na inirereklamo ng mga consumers. Ito ang deklarasyon ni Senador Amy Marcos kasur ng pagkondena sa mga negosyanteng nagmamanipula sa presyo ng karne ng baboy. Ayon kay Senador Amy, hindi nagugutom ang mga Pilipino dahil sa walang pagkain, nagugutom ang mga Pilipino dahil sa dami ng mga sakim na negosyante. Mismo ang Department of Agriculture ang nagsabi na 200 hanggang 220 ang farm gate price ng karne ng baboy, kaya't nakapagtataka ang presyong mula sa 375 hanggang 426 sa mga palengke. Suportado ng senador ang plano ng DA na magpataw ng SRP o Suggested Retail Price, ngunit hindi lamang sa retail prices kundi pati na sa farm gate at trader prices. Gate ni Marcos, dapat ding buhayin ng DA ang price and volume watch upang regular na mamonitor ang paggalaw ng presyo ng mga bilihing pagkain. Ito ay sa pagtutulungan ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, mga local government units at Local Price Coordinating Council o LPCC. Ito si Raymond. Yes, Mayor. Ala na bang panahon para magpatawag ng mga yung mga sa laki ng intelligence fund ng gobyerno? Imposible hindi nila alam kung sino mga involved sa mga cartel sa bigas, bawang, sibuyas, asukal, karne ng baboy. Di ba nila kaya ipatawag yan ang mga ipinapakulong sa sa Kongreso, sa Senado? Correct. Kung hindi man lang makasuhan. Iyon ang problema, Mayor, dahil kung titignan natin yung kalendaryo ng Kongreso, ay bago mag-election, 1 linggo na lang, hanggang next week na lang sila. Iyon lang ang malungkot. Ayan. Para bago magbakasyon itong Kongresong ito, para na sa kampanya na after ito. Sino ang dapat humabol sa kanila? Di ba kaya ng Department of Agriculture yan o kaya DTI? Sino ba pwedeng humabol sa mga economic sabotage na ito? Habulin niyo ako. Leon ngayong katwiran doon, Mayor, dahil ang Kongreso daw ginampanan yung papel na magpasa ng batas para doon sa mas maigpit na pagbabantay sa smuggling ng agricultural products. Mas ang bola nasa executive ng ipatupad yung nasabing batas. Yun lang. Ang kanilang hinihintay dahil
Ang ini-expect kasi, Mayor, after ng holiday season, di ba, nung pagkatapos ng Pasko at Bagong Taon, kahit man lang bababa ng konti yung presyo ng karne na baboy, baliktad ang nangyari, lalong sumirit dito ng pagpasok ng buwan ng Enero. Tsaka yung bigas, binabaan na ngayong tarif, buwis ng mga imported na bigas. Tumaas pa rin ang bigas. Akala natin magmumura. Napapamura tuloy si Mrs. Yan. Ang hirap mag-budget na kaya. Ayun, yun ang sama-sama na, Mayor. Pagdating itong pagkain, presyo ng pagkain ay talagang malupit ang tama, kaya't umaaray yung ating mga kababayan. Ayan, medyo mahirap lang yata kasi, Raymond, yun yata nga mga hoarders, smugglers, Commissioner Bien Rubio. Mukhang malaking donasyon ng kampanya. Ay, grabe. Donor pala. Yun lang. Okay. Hindi mawawala yung ganun, bro. Kaya nga kaya lalo tayo nagdududa ha. Ayan. Alam mo yung mga ganyan pagka panahon ng eleksyon malakas ang mga yan, malakas maghatag Ayan. Okay. Hanggang buntong hininga na lang tayo, manang Amy Marcos. Ihinga na lang natin, inhale, exhale na lang. Kapatid na ito ng presidente Ayan, para walang magawa. Ang bira naman ang senador. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pag-aangkat ang halos 6,000 bilang ng kambing at tupa. Wow. Anak ng tupa, Lakay, inaprubahan ni DA Secretary Laurel. Sarap yan yung lamb chops. Lamb chop. Sarap, binutom ako bigla. Ikakaldereta natin to tsaka adobo. RH5 Val Gonzalez, Val. Miss Thea at Mayor, kabuang 1,520 breeder na kambing at 4,310 mga tupa ang planong angkatin ng Department of Agriculture ngayong taon. Sa abisong inilabas ng DA, aprobado na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang importasyon ng halos 6,000 bilang ng kambing at tupa. Ayon sa DA, ang pag-i-import ay bahagi ng patuloy na pagsisikap upang palakasin ang industriya ng kambing sa Pilipinas at magarantiya ang mas mahusay na kalidad ng uri ng kambing at mapaunlad at mapatatag ang produksyon ng karne sa susunod na mga taon. Ang mga matataas na kalidad na lahi ng kambing ay i-distribute ng ahensya sa pamamagitan ng National Dairy Authority o NDA sa mga nucleus at multiplier farm sa Barili, Cebu at maging sa makilala sa North Cotabato. Itinakda pa lamang o itatakda pa lamang ng DA ang bidding para sa importasyon ng mga hayop, subalit may nakalaan ng pondo para sa pagbili ng mga kambing at tupa sa ilalim ng budget ng ahensya. Sa ilalim ng National Livestock Program na ay nagbibigay ng suporta ang DA sa pamamagitan ng NDA o National Dairy Authority sa mga magsasaka sa pag-aalaga ng kambing para makapag-produce ng gatas at karne. Ang programang ito ay naglalayong matulungan ang mga magsasaka na mas mapalakas pa ang kanilang mga kita. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gaganda ng mga kambing na yun. Import, mga Boer ba yan? Ayan. Masarap kaya yan, Lakay? Yun lang. Nanam-nanam ba yan? Hindi masarap ang karne daw ng mga imported na kambing, Miss Thea. Dalabay? Kung para sa mga native natin, ayan, hindi masarap na pinapaitan. Ay, madim. Hindi masarap na kilawin. Ayan, pero pang gata siguro, ayan, maganda. Ayan, pang sabon, no? Goat's milk soup. Oh, yan. Babalikan natin lang pang detalye natin mga balita. Standby Noche Kakas, standby Josa Cruz sa ating balitang showbiz. At standby Edniel Parosa. Naku, yung pagkakadiskubre ng drug laboratory sa Tansa, Cavite, ikinabahala ng Philippine National Police. Allah, sino ba ang PD ng Cavite, ha? Sino ba ang chief ng director ng Region 4, ha? Alang General Marbil, anyamaten apo, ano ba naman ito, ha? Ibalik niya kaya yata, ibalik si Bato sa PNP. Kaya mo ba to? Ayan, mukhang
kailangan na talagang ibalik din ang iron fist laban sa mga drug lord, mga drug pushers, ayan, mga drug traffickers. Di ba, Dong? The order is dead or alive. Ano ka mo, Dong? The order is dead or alive. Oras, Mr. President, ganap na alas 4:53. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita, pero bago ang report ni Edniel Parosa at Noche Cacas, abay ipapanawagan natin sa mga taga Bureau of Internal Revenue, baka hindi pa nila alam na si Director Ed Tolentino ay birthday po niya ngayon. Ayan. Magpapakain ba yan, Lakay? Kuyang Berry Ed Tolentino, happy birthday. Binabati ka ng mga taga-birth. At siyempre, ang yung mga brethren sa Teodoro Macalma Masonic Lads number 136. Alam ba tayo yun, Kuyang Ed? Alam ba tayong emperador dyan? Palay ko babahan na emperador dyan. Happy birthday din kay Kuyang Attorney Dick Consolacion, Joe M. Tesoro ng Sorsogon, at Manny Katakutan, at siyempre si ating Marge Pinili, ayan, at Frank Tenorio ng Plaridel, Bulacan. Pagbati mula kay Father Elmer Pinili. At muli pinapaabot po ang pakiramay sa pamilya ni Emerita Tita Emmy Carabunco ng Daungan, Hermosa, Bataan. Siya po ay sinundo na po ni Lord, sabi ni Joy Lee, ang kanyang pamangkin, at sila ay nagpaabot ng pakikiramay. At ang mga brethren, mga kuyang sa Labong Masonic Lads number 59, sila ay nag-iimbita sa kanilang public installation sa Sabado, February 1 sa Grand Lads of the Philippines. Incoming Worshipful Master Attorney Gerard Teruel, Senior Warden Attorney Gian Legaspi, Junior Warden Jimmy Abedo, at ang Guest of Honor Speaker, wala iba kundi si Senator Christopher Bongo. Sa mga balita, pagkakadiskubre ng drug laboratory sa Tansa, Cavite, ikinabahala ng Philippine National Police. Abay, anong ginagawa ng direktor ng PNP dyan sa Cavite? Aba, Colonel Alegre. Ayan. Abay, maimbestiga mabuti ito. Baka mamaya, hindi lang ito sa Tansa, Cavite. Ha? Abay, nawala lang ang mga DDS, ayan. Bumabalik na naman ang kriminales, droga, ayan. At bumabalik na naman ang mga hold-upan sa jeep, krimen. RH52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, naalarma ang pambansang pulisya sa pagkakadiskubre ng Shabu Laboratory sa Tansa, Cavite na hindi pa makikita kung hindi nangyari isang pagsabog sa lugar. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jing Fajardo, matagal na silang walang na-operate na paggawa ng illegal na droga sa bansa. Madalas kasing mga malalaking bulto lamang ng subong nahaharang sa customs at dumaraan sa mga pantalan ng kanilang nasasabat. Dahil dito pinaigting na ng PNP at TDEA kanilang intelligence gathering para masigit kung may kalintulad pang mga sabulab na nag-ooperate sa kapuluan. Patuloy ang investigasyon ng hanay para matukoy ang nasa likod ng pagpapatakbo ng sabulab na napaulap na kinabibilangan ng dayuhan. Pakinggan natin si General Fajardo. We will have to assess, with the PNP will have to really investigate whether ito nga ba ay unang-una siya po ba itong tinatangka nilang lutuin o sinasabing i-manufacture doon sa lugar, kasi it's too early kung ano bang klaseng substance yung na-recover doon. Ang tinig ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jing Fajardo. Ito si Edniel Rosa. Siguro yung police chief doon sa Tansa, Cavite dapat maimbestigahan. At hindi rin police chief, yung mayor din, Secretary John Vic Remulla, ha? Dapat may pananagutan din yung mga mayor na masisingitan ng mga mga ganyang pagtatayo ng drug laboratory. Drug laboratory sa kanilang jurisdiction.
Tama ka dyan, Lakay, lalo pa gaya nga ng paliwanag General Pardo. Kung meron mang bulto ng illegal drugs na nakuha sa Pilipinas, usually, yung mga nagpapalutang-lutang sa dagat o yung mga dumadaan sa sa mga pantalan. Iba, bumalik, hindi siya bulag. Dito na ulit ginagawa sa loob ng ating bansa. Nawala lang ang Duterte administration, balik na naman ang Shabu Laboratory, mga droga. Para mabulatin, nagkisawan na naman, Lakay. Ayan, tuloy. Ayan, may first time, ha? May nangyaring hold-upan ng jeep, Edniel. Ayan, natakot yung pasero, nagtalo nun, isa ang patay. Oo, dun sa Commonwealth, sa Quezon City. Ayan. Itong illegal drugs, Lakay, ay nakikita at pinangangambahang magamit din sa panahon ng halalan bago yung sinisilip na rin ng Philippine Drug Enforcement Agency. Teka muna, Edniel. Anong balita ng PNP at AFP dun sa malaking ba yung rally bukas sa January 31 dyan sa EDSA Shrine? May nakikita ko na kayo mga panawagan wala sa mga iba't ibang grupo pero wala pang statement from the Philippine National Police. Mukhang hindi ko alam kung nasa radar nila ito bilang malaking pagkilos. At babalikan natin kayo pero as far as PNP is concerned, Lakay, wala pa silang binabanggit kung malaki yung ina-anticipate na bilang sa mga dadalo dyan sa rally na yan. Ayan, tutukan mga Edniel at malaki-laking sektor daw yung mga magsasagawa ng rally bukas dyan. EDSA Shrine. Thank you. Balik sa inyo, Lakay. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, 525 persons deprived of liberty ang pinalaya ng Bucor ngayong buwan ng Enero. I-detay mo ang balita, RH27 Noche, Kakas Noche. Ms. Thea Lakay, umabot na sa 525 persons sa deprived of liberty ang pinalaya ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa City ngayong buwan ng Enero 2025. Ito ay matapos sa madagdagan ng 50 PDL na pinalaya ngayong araw, January 30. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., ang kabuang bilang na napalaya sa ilalim ng Marcos Administration ay nasa 18,947 na. Kabilang sa mga napalaya ngayong Enero ay mula sa CIW sa Mandaluyong City, 27, isa sa CIW Iwahig Prison and Penal Farm, 8 sa CIW Mindanao, 52 sa Iwahig Prison and Penal Farm, 27 mula sa Leyte Regional Prison, 73 mula sa NBP Maximum Security Compound, 82 sa NBP Medium, 81 sa NBP Minimum, 3 sa Reception and Diagnostic Center sa NBP, 66 mula naman sa Sablayan Prison and Penal Farm, at 34 naman sa mula sa San Ramon Prison and Penal Farm. Sinabi ni Katapang na ang dahilan ng pagpapalaya ay overstaying na. Ang 412-68 ang acquit sa kaso, isa ay bail bond na grant ang hinihiling na provision, habeas corpus, parolado at iba pa. Present naman na kanina sa culminating activity ang ilang opisyal ng DOJ, kalihim ng Presidential Advisor on Muslim Affairs na si Tila Alads, Dole NCR Director Leonidas Castillute at kinatawan ng Public Attorney's Office. Arit sa 27 at Tikakas DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, namatay isang 29 anyos na babae habang 5 naman ang sugatan matapos silang tumalon habang tumatakbo isang jeepney na hinold up sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa report ng pulisya, sumakay sa jeep ang isang armadong suspect na nagdeklara ng hold up. Dahil dito ay nataranta ang mapasero at sila ay nagtalunan habang tumatakbo ang jeep. At dito nga namatay ang isang babaeng pasahero. Matapos ang insidente ay nahuli naman ang suspect at bubog sarado. Matapos kuyugin ng mga motorista, buhay pa ba yan? Agad namang nagresponde ang Quezon City Police, agad ang ikinulong ang nasabing suspect na hindi pa pinangalanan. Samantala, isang American Airlines passenger jet na may sakay na 64 na katao ang bumangga sa US Army Black Hawk helicopter malapit sa Reagan National Airport. Ayon sa Federal Aviation Administration at defense officials, nangyari ang pagbangga ng PSA Airlines Bombardier sa Sikorsky H-60 helicopter habang papalapit sa runway 33 bandang alas 9 ng gabi oras sa Amerika. Wala pang kumpirmasyon kung may nasawi sa
sa naturang aksidente habang hininto muna ang take-off at landing sa naturang paliparan. Samantala, wala naman umanong nadamay na Pilipino sa aksidente ayon sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Yan ang Black Hawk Down. Samantala sa showbiz, aktor Zian Lim, piloto na. Galing-galing Parang si Steve Dailisan lang ng AirAsia. Ayan. Alamin na detalye mula kay Josa Cruzata. Josa. Lakay at Miss Thea, opisyal ng private pilot ang actor na si Zian Lim. Ito ang inanunsyo ng aktor sa kanyang Instagram account. Kasama sa ibinahagi ni Zian ang mga larawan niyang nakasuot ng pilot uniform. Gayun din ang mga larawan ng kanyang mga instructor na isinusuot ang epaulet sa kanyang uniforme. Sa naturang post, pinasalamatan din ni Zian ang mga tumulong sa kanyang journey para maging lisensyadong piloto. At syempre, nagpaabot naman ng pagbati ang mga kaibigan ni Zian sa kanyang bagong achievement. September 2024 nang mag-enroll ang aktor sa isang aviation school sa layon na matupad ang pangarap na makapagpalipad ng eroplano. Hindi naman nabago sa fans at netizens ang journey ni Zian sa pagiging piloto dahil palagi niyang ina-update ang publiko sa kanyang online platforms. Sa kanyang pagbabahagi noon, sinabi ni Zian na isang life-changing journey ang bagong kabanata ng kanyang buhay bilang piloto. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat. Nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galing. Congratulations sa Zian Lim. Saya na kayo, no? Maging pilot. Gusto ko rin yan. Magastos lang yata. Flying lesson lang. Yung yung pagpalipad lang mahina ang 1 milyon mo dyan. Ba? Saranggola na lang tayo na kayo. At yan ang kaba natin palatuntunan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Ang tabayanan, mabalansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Dimol. Ang favorite ng Chinese Embassy. Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Ang balitang ito ay hatid sa